Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimonya ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi na ipatatawag ang 6 pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Live, Sheila. Dayan, matapos ngayon naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na wag na ngang ipresenta yung 6 pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bons Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luistro hinggil sa kanilang naging mosyon ng kanilang panig. The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side. Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Calilung at NBI Barn Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya hindi na rin kakailanganin pa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na nanguna sa panig ng prosekusyon, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Dayan, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's Impeachment Court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareja, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Nenita Campusano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Sheila Natividad.